po nagpatumpik-tumpik po mga kabida, ito hong mga dati hong mga sundalo po, ano? Ito hong tinaguriang Brave 18 mga kabida, ano? Na nagbulgar po dito ho sa deliveries ng mga mali-malitang pera, no? Dito ho sa mga iba't ibang personalidad, kabilang na po mga kabida, mga kongresista, senador, hanggang dito ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Meron kasing hamon ito hong si dating Congressman Ace Barbers, ano, mga kabida, sa kanila. Napirmahan daw nila, inotaryo, yung kanila hong affidavit, ano, para hindi daw magmukhang script ng isang drama kit, mga kabida, ano po. Ang ginawa naman po, ano, itong 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida, pinirmahan. Okay? Notaryado po yung kanila hong affidavit. At hindi pa po nagpawat mga kabida, isinubmit pa po doon ho sa Office of the Ombudsman, ano? Bilang tugon doon ho sa hamon po mga kabida ni dating Congressman Robert Ace Barbers. Na isa po sa mga nakalagay doon ho sa kanilang affidavit, yung kanyang pangalan, ano? Mga kabida, ano po. Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon, ano? Mga kabida. Mula sa pagiging scrap of paper na kinwestiyon ng dating mambabatas, ang affidavit ng tinaguriang Brave 18 ay ngayon pirmado na, notaryado at formal nang naihain sa Office of the Ombudsman. Nauna nang hinamon ni Robert Ace Barbers ang 18 dating sundalo na pirmahan at ipanotaryo ang kanilang affidavit kaugnay ng aligasyon ng pagde-deliver ng maleta at bag ng pera sa ilang mambabatas. Ito yung hamon po ni Barbers po, ano, mga kabida. If what your companions are saying is true, then have them sign the affidavit and have it notarized para hindi magmukhang script ng isang drama kit sa barangay. Pirmahan nyo, ani Barbers. Ang ginawa, pinirmahan po. At saka notarized pa, no, mga kabida. Okay? Para formal, isinampa po ito hong kanilang affidavit, ano, doon ho sa Office of the Ombudsman, ano po, mga kabida. Kung totoo ang sinabi ng inyong mga kasama, ipapirman nyo ang affidavit at ipanotaryo ito upang hindi magmukhang script ng isang drama kit sa barangay. Alright? Dagdag pa niya, an unsigned affidavit is just a scrap of paper. Alright? Sa pinakahuling development, ipinakita sa publiko ang dokumento na may mga pirma na ng mga afeyan at notaryado na po na may petsang February 23, 2026 sa Las Piñas City. Ayon sa kampo ng abogado ng grupo na si Levi Baligod, na ihain na rin ang dokumento sa Ombudsman. We are here in the Office of the Ombudsman because this office has a primary jurisdiction to investigate government officials allegedly involved in corruption, ani Baligod. Ayon po sa kanya, we are here to present a prima facie proof that an offense has been committed. These offenses include graft and violations of RA 6713. Tumanggap sila ng milyon-milyong pera pero hindi po nila naipakita sa kanilang salin. Narito kami upang magharap ng prima facie proof na may nagawang paglabag, kabilang dito ang graft at paglabag sa RA 6713. Tumanggap sila ng milyon-milyong piso, ngunit hindi ito naipakita sa kanilang salin. Ang pinakahuling hakbang na ito ay malinaw na sasagot sa hamon ni Barbers na gawing formal at legal ang affidavit. Ngayong permado, notaryado at naisumiti na sa Ombudsman, ang susunod na yugto ng iso ay nasa kamay na ng nasabing tanggapan. Kung magsasagawa ito ng paunang investigasyon at kung may sapat na batayan upang maghain ng kaso. Sa puntong ito, mula sa pagiging dokumentong kinwestiyon, ang affidavit ay pumasok na sa opisyal na proseso at inaasahang ang legal na investigasyon ang magbibigay linaw kung alin ang may sapat na ebidensya at alin
ang nananatiling aligasyon. So, yon. Hindi po nagpatumpik-tumpik po, itong mga dating sundalo po, mga kabida. Kasi hinamon ni Congressman Barbers So, ang ginawa po since ito pong mga taong ito may mga bayag, kaya pinirmahan po nila itong kanilang affidavit. Notaryado po, at inihain po mga kabida, sa Office of the Ombudsman para legal, mga kabida, So, sa madaling salita po, mga kabida, hindi na po nagmukhang scrap paper po o script, mga kabida. Ito hong dokumentong pinirmahan po ng mga dating sundalo, Okay? Kasi ang sabi po ni Barbers, parang drama kit po yun, mga kabida, po. Diba? So ito, formal na. Inihain na po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. So, may legal basis na po itong Office of the Ombudsman para mag-imbestiga ho dito sa mga aligasyon po ng naturang mga dating sundalo po, mga kabida. Itong si dating Congressman Barbers po, kabilang doon ho sa listahan po, mga kabida, kung saan nakalagay po sa kanilang joint affidavit, okay, na sinasabi hong tumanggap daw ng maleta, mga kabida, Actually, nasa 21 mga mambabatas po, ang napabilang doon ho sa kanilang affidavit, mga kabida, at 5 mga senador kung hindi ako nagkamali, na sinasabi hong binigyan daw nila ng mga mali-malitang pera daw, mga kabida. Kaya nga, ang dami hong pumalag dito ng mga mambabatas po. Halos lahat sila po, mga kabida, itinanggi po nila itong aligasyong ito. Sa bagay, inaasahan po yan, mga kabida, po. Okay? Wala naman talagang umamin Okay? Diba? Itatanggi talaga yon at inaasahan na po yon na yun yung gagawin po sa mga pangalan po na idinawit doon ho sa affidavit po ng mga dating sundalo po, Itong mga dating sundalo po, karamihan sa kanila po ay mga dating Marines, mga dating security aid po ito, ni dating ako Bicol Party List Representative, Zaldico, mga kabida. Yung kanilang aligasyon, mga kabida, na nag-deliver po ng mali-malitang pera, sinabi na din po yun, ni Zaldico, doon sa kanyang video po, mga kabida. In fact, nagpakita po siya ng picture, okay, ng mga maleta po, okay? Although hindi po binuksan po, mga kabida, kung ano po yung laman po ng maleta na yon o mga maleta na yon, mga kabida. Pero according to Zaldico, doon ho sa kanyang video, kung saan po ay sinuportahan po niya yung nauna pong pahayag po, mga kabida, ni Master Sergeant Orly Gutesa sa isang pagdinig po dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay? So, mismo si Zaldico ang nagsabi po na merong delivery. Okay? Kasi credible po yun Kasi unang-una po dating chairperson po ng Appropriations Committee po ng House of Representatives, mga kabida. Kaso lang, hindi po binigyan po ng bigat yung kanyang statement. Kasi, gaya ng sinabi ko po, doon ho sa naunang vlog ko po, mga kabida, walang probative value daw yun. Kasi hindi po notaryado, hindi po nanumpa, mga kabida, doon ho sa kanyang pahayag po sa kanyang video, mga kabida. Pero kung ako po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, kahit na po hindi po notaryado, kahit hindi po nanumpa itong si Zaldico, bibigyan ko po ng credit yun. Okay? Para po imbestigahan. Kasi matindi po yung aligasyon Mantakin nyo, idinawit po ni Zaldico itong si Pangulong Marcos, si Martin Romualdez, mga kabida. Yung palang allegation po ni Zaldico, na inutusan daw siya, mga kabida, para mag-insert po ng 100 billion pesos doon ho sa 2025 national budget, matindi na po yon. At saka yung 25 billion pesos daw, mga kabida, out of the 100 billion pesos na porsyento po, kickback daw yon ng Pangulo. O, di ba? So, matindi po yun. So, yun, dapat imbestigahan po yun, mga kabida, kahit na sabihin po natin, it was just a pure
scrap video. Kasi hindi po notaryado, hindi po nanumpa, mga kabida, itong si Zaldico. Pero may basis para imbestigahan yon. Okay? Kaya nga, ang purpose po ng investigasyon is to find out kung totoo yung mga sinabi o hindi. Hindi, outright na lang po na ibasura yon na walang probative value, ano? Mga kabida. Hindi dapat ganun. Okay? So, ito, naglabasan na po. Yung sinabi po ni Zaldico, binigyan ng karugtong po ng 18 mga dating sundalo po at dating mga aide po niya dito, ano? Mga kabida. Oh. Buti na lang po, naghain po ng resolution ito kung si Senator Amy Marcos, mga kabida, no? Para po imbestigahan po ito. Alright? Okay? Now, since notaryado na, permado na, okay, na-file na po sa Office of the Ombudsman, ang gagawin po ngayon, dito sa mga isinangkot, sagutin nila ito, mga kabida. Okay? Magsampa din sila ng kanilang affidavit, notaryado, permado. Diba? Oh. Itong mga dating sundalo, may pinakita pong mga anong tawag po dito? Larawan ng mga mali-malitang ng mga maleta po, ano? Mga kabida. Ewan ko kung mayroon ba silang iba pang mga ebidensya na hawak po, ano? To support dito ho sa kanilang claim. Maliban po dun ho sa mga larawan po, ano? Mga kabida. Okay, pero I guess meron. Kasi hindi po sila maglakas ng loob. Okay, para po ibunyag itong skandalong ito, ano, mga kabida, kung wala ko silang hawak na ebidensya, ano. Tsaka pangalawa po, hindi po nagtakip ng mukha. Diba? So, malinaw po. Okay? Kilalang kilal po sila, no, mga kabida. Unlike sa mga ibang mga expose, halos makita po natin yung mga witnesses po na nakatakip po ang mukha, ano, mga kabida. Ayaw hong magpakilala, no? Pero ito, ang tapang po Kaya nga, Brave 18 ang tawag po sa kanila, ano? Mga kabida. Alright? So ngayon, ano pong masasabi po ni Congressman Ace Barbers since kumasa po itong mga mambabatas na ito, ano? Mga kabida. Alright? Pirmado na. Naka-notarize na po. Okay? At hindi pa po nagpawat po mga kabida, ano? Inihain pa po doon ho sa Office of the Ombudsman para formal pong maumpisahan po itong investigasyon po ng Office of the Ombudsman, ano? Mga kabida. Umaasa na po tayo na patas po ang Ombudsman ho dito, ano? Okay? Kasi po, doon ho sa affidavit, according to Attorney Baligod, ano? Na-mention ito kong pangalan po ni Ombudsman Boying Rimulya, ano? Mga kabida, no? Okay? Dahil doon daw sa bahay ni Ombudsman Boying naganap yung meeting ng mga investigators daw ng ICC. Okay? Mga kabida. Kaya nga, hindi po maiiwasan na baka naman po hindi po seryosohin po ng Ombudsman ito kung inihain po na affidavit ng mga dating sundalo, ano? Mga kabida, ano po? Okay, sana gawin po ni Ombudsman Rimulya yung kanyang trabaho po, mga kabida, yung kanyang mandato to investigate sa mga irregularities po, ano, lalong-lalo na po kung ang sangkot po dito, mga kabida, mga official po ng gobyerno, ano, mga kabida, ano po. Okay, eto, marami hong idinawit ng mga pangalan na official ng gobyerno 21 kongresista, 5 senador, okay, mga kabida, ano, kabilang na po dito, ano, ito kung si Senate President Tito Soto. Although itinanggi po niya ito, ano, mga kabida, hindi daw niya bibigyan po ng dignity. Hindi daw niya i-dignify ito kung allegation po ng Brave 18 laban po sa kanya, ano, mga kabida. Alright? Pero tingnan po natin, ano, sana gawin po ng Ombudsman yung kanilang trabaho po, ano, mga kabida, imbestigahan ito. Seryosong imbestigahan nila ito, ano, mga kabida, at umaasa po tayo na patas po yung kanilang treatment dito ho sa isyong ito, mga kabida, ano po. Alright?